Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, si Philip Salvador po mga kababayan ay nangunguna. Nangunguna po mga kababayan si Philip Salvador sa mga celebrities na olats netong 2025 midterm elections mga kababayan. So, pinangunahan ni Philip Salvador ni Depektibo etong mga kilalang mga celebrities na hindi po pinalad, natalo po netong 2025 elections. Kasama po dyan mga kababayan etong si Willie Revillame at si Luis Manzano. Ayan mga kababayan, pag-usapan nga natin sino-sino ba yung mga celebrities ngayon na tumakbo na hindi po nanalo sa kanilang mga tinakbuhang mga iba't ibang posisyon sa gobyerno. Ito mga kababayan, ilang mga personalidad sa entertainment at sports industries ay hindi po nakakuha ng panalo ngayong 2025 midterm elections. O base ito sa partial and unofficial results from the Commission on Elections. Pero marami na pong naiproklama mga kababayan. Pero kasi kahit partial and unofficial, pero kung talagang sobrang layo ng agwat, ina-assume na nila na talagang sila ay mga panalo, yung lamang ng malaking lamang. Okay, so sino-sino ba yung mga natalo mga kababayan ng mga kilalang personalidad sa showbiz, sa sports at sa iba pang mga fields? Okay, unang-una mga kababayan, dito po sa Senate race, sino-sino ang popular figures na naolats? Unang-una, Bong Revilla, Willie Revillame, Philip Salvador, Manny Pacquiao at Jimmy Bondoc. Ayan mga kababayan, si Bong Revilla kasi sabi nga iba kaya natalo kasi hindi daw nagbudots. Hindi kasi masyado nagbudots yung nagpanalo sa kanya nung nakarang eleksyon So kaya daw olat si Bong Revilla. Si Willie Revillame naman, may mga videos na lumalabas na sabi nila hindi daw pangmasa to. Parang yung kanyang kabaitan ay nandun lang kapag nandun siya sa harapan ng telebisyon, pero pag wala sa harapan ng telebisyon, sinasabi nila ay hindi naman daw hindi naman daw pangmasa to. So kaya hindi po naisama. Si Philip Salvador naman, si Depektibo. Sabi niya epektibo si Ipe. Wala naman talaga wala naman itong parang credential mga kababayan. Akala niya kasi mauulit yung nangyari kay Robin Padilla. Hindi na ganoon nagising na ang taong bayan. Kaya ayaw na nila ng mga walang experience sa paglilingkod. Pero diretso agad itong si Philip Salvador na na magsi-senator. Hindi nga dumaan sa kahit anong posisyon, pero diretso senator. Hindi man lang nagkonsihal, at least konsihal. Gumagawa sila ng batas, mga ordinansa diyan sa barangay, di ba? O kaya naman naging city councilor. Di ba? Para magawa ka naman ng mga batas, tapos congressman. Walang iya, ang kapal na mukha. Pero may dumiretsong senator, kaya olats. Si Manny Pacquiao, sumubok ulit. Dati nanalo na itong bilang senator. Pero hindi na rin po pinalad. Ayaw na rin po siguro ng mga tao ng ng mga kasi nung previous na naging senator siya parang wala naman nata siya nagawa Meron siya nagawa doon sa lugar nila, pero yung sa ibang lugar nag-concentrate siya masyado doon sa lugar niya Pero doon sa ibang lugar sa Pilipinas wala naman, kaya sabi nila wag na, mag-boxing ka na lang. Alam, balita ko babalik sa boxing to mga kababayan, may laban nata siya At si Jimmy Bondoc, anong gagawin nito? Kakanta? Let me be the one to break it up and then make excuses. Ito, abogado. Pero, wala ka pang napatunayan pagdating sa serbisyo publiko. So, huwag mo na mag-senator kasi ang taas naman ng pangarap ninyo senator agad Ang magano muna kayo, barangay tanod. Pwede ba barangay kapitan, tapos mag-vice mayor, mga ganon. Hindi yung grabe na mga taas ng pangarap, senator agad, porque kumakanta ka lang sa mga sa mga rally sa mga Duterte. So,
bagamat inendorso ni Sara Duterte, wala rin. Diba? Maraming inendorso Sara Duterte na hindi naman nanalo. Si Dan Fernandez, ito, natalo po siya dyan sa kanyang laban sa gubernatorial bid dyan po sa Laguna. Si dating Congressman Dan Fernandez, ito po yung kasama sa Quadcom. Sayang, hindi na siya makakasama dun sa sa impeachment ni Sara Duterte. At sino pa ba? Luis Manzano. Bagamat si mother niya, si Vilma Santos ay panalo po bilang governor ng Batangas. Ito naman si Luis Manzano, talo po dun sa dating governor. Wala, hindi ka talaga mananalo ron. Mahal na mga Batanggenyo yung kalaban mo eh. Ito naman si Luis Manzano, dapat mababa muna. Biruin mo, vice governor agad. George Jericho Ejercito ng Laguna. Natalo rin sa kanyang pagtakbo bilang vice governor ng Laguna. Si Roy Binson, ito si Roy Binson, is action star. Siya po ay natalo sa Benguet bilang board member sa 1st District. Ayan mga kababayan. At dito naman sa Kongreso, mga tinakbo nilang congressional seats, congressional races. Etong si Marco Gumabaw, yung jowa ni pangalan nun? Christine Reyes. Hindi po nanalo dyan sa 4th District ng Camarines Sur. So, hindi tumalab ang appeal ni Christine Reyes. Si EJ Falcon, action star din ito. Natalo po sa Oriental Mindoro 2nd District Congressional Race. Sa Pateros Taguig naman, si Lino Cayetano. Naku, hindi rin po nanalo si Lino Cayetano. At itong former action star Ray Malonzo, naku, magaling po itong magkarate. Yung mga tsaku-tsaku na ganyan, ginaganyan. Parang Bruce Lee. So Ray Malonzo mga kababayan ay natalo po sa Caloocan. Sa kanyang pakdo po sa 1st District representative, talo po siya. At sa pagka-mayor naman mga kababayan, sino ba ang mga celebrities na tumakbo sa pagiging mayor? Raymond Bagaching at Sam Bersosa. Ito si Raymond Bagaching, artista po ito. Sam Bersosa, personality rin to. At ang jowa niya sino ba yung jowa nito? Maganda yung jowa nito eh. So hindi rin tumalab ang appeal ng kanyang jowa. Ano pangalan nun? Guys, comment nyo nga yung pangalan ng partner ni Sam Bersosa. So, hindi po tumalab. Olats din po Sam Bersosa. Si Philip Cesar, basketball player po ito. Naku, paborito ko pa naman ito ng Crispa Toyota time. Noong mga panahon na talagang Crispa Toyota. Crispa kasi ko noon, mga kababayan, si Philip Cesar. Olats po sa San Juan. Victor Neri, action star din to, talo sa Makati. Emilio Garcia. Emilio Garcia, ano ba to? Ano ata to eh? Medyo may pagka-sexy, no? May pagka-sexy ba? Hindi ako nagkakamali. Talo po sa Laguna. TJ Durano, talo po sa Cebu. Sogod Cebu. Arnold Begafria, talo po sa Olongapo Zambales. At Bobet Vidanes, talo po sa Pililla Rizal sa pagka-mayor. Ngayon, ito naman sa pagtakbo ko Vice Mayor, si Monsur del Rosario ay natalo po dyan po sa lugar sa Makati. Talo po siya sa pagiging Vice Mayor. At si Angelica de la Cruz ng Malabon, ganun din, Olats din. Anjo Iliana, talo rin po sa Calamba, Laguna. At dyan po sa Maynila, si Yul Serbo po ay natalo po bilang Vice Mayor. Okay, dito naman sa mga councilor, mga kababayan. Sino-sino ang mga celebrities na natalo po sa kanilang pagtakbo bilang councilor? Aramina. Ba't di ka na matatalo eh? Kakampi mo, tuwan-tuwa ka. Imbis na pagsabihan mo, yung suspendidong kakampi nila na bastos dyan sa tumatakbong congressman dyan sa Pasig na kakampi niya. Pinabastos na yung solo parent. Tapos siya, dun sa Gedli, pangiti-ngiti, patawa-tawa pa. O kaya, Olats, itong si Aramina. Si Shamsi Supsupli, talo rin yan po sa Pasig 1st District naman.
Si Marjorie Barreto at Dennis Padilla, talo po dyan sa Caloocan, 1st and 2nd districts. Ayan mga kababayan. Enzo Pineda, talo po sa Quezon City 5th District bilang konsihal. Ali Forbes, Forbes, talo po sa Quezon City 4th District. Priscilla Almeda, ito po yung dating sexy star. Talo po sa Parañaque 1st District. Ryan Iliana, talo rin po sa Parañaque 2nd District. At si Cookie Nimoka. Ayan mga kababayan, si Cookie Nimoka. Si Mocha Uson, olats na naman. Ito si Mocha Uson, dati meron itong party list na hindi manalo. Lagi pong talo yung party list ni Mocha Uson. Kaya nung sinuportahan nila si Isko Moreno, nandyan po sa lungsod ng Maynila, nag-iba ng landas at tumakbo bilang konsihal po dyan sa Maynila. Pero olats po itong si Mocha Uson. Kasama po si Bong Alvarez, isa pong basketball player, dati pong PBA player yan. Yung kanyang pagtaas na talon. Kasi pag ito si Bong Alvarez, tumalon talagang grabe. Ang lapit yung ring, parang ang baba-baba lang. Hindi po kinaya ng talon ni Alvarez na manalo bilang konsehal dyan po sa Manila 3rd District. At si Mocha Uson, yung kanyang cookie, hindi po umupekto sa mga botante, mga kababayan. Yung cookie ni Mocha. Cookie ni Mocha. Wala po, walang dating. Hindi po nanalo si Mocha Uson. Si Neil Coleta, Dasmariñas, Cavite, hindi rin po nanalo. At si Aljur Abrenica, tumakbo pong councilor dyan po sa Angeles, Pampanga, hindi rin po nanalo. O yan po mga kababayan, yung mga natalo pong celebrity netong 2025 midterm elections. So at least nanguna mga kababayan. Nanguna po etong si Philip Salvador, si Kaipe, si Depektibo mga kababayan. Pinangunahan niya po ang mga celebrities na hindi po pinalad at natalo po dito po sa 2025 midterm elections mga kababayan. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin siguro gising na yung ating mga taong bayan. At hindi nyo kami madadala sa pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, bigay-bigay, bigyan ng jacket yan. 5,000 pesos. So hindi na po madadala yung mga papogi-pogi, pa-cute-cute nyo, katulad ni Luis Manzano. Hindi na madadala yung mga pa-cute-cute nyo, mga pa-tweetams. Hindi na po madadala mga Pilipino. Hindi naman po mapapakain kami ng mga ngiti-ngiti yung ganyan. So siguro, iba na talaga ang pananaw ng taong bayan. Kasi marami ng instances na nanalo yung mga celebrity na ano nangyari, wala namang naitulong sa bansa. Diba? Ngayon nga diba? 3 taon pa magdudu sa mga Pilipino. Bisit na kay Robin Padilla sa pinaggagawa nito. Tapos magdadagdag pa ng katulad niya. Hindi na Kaya ayaw na nila mga kababayan. Kaya sorry na lang dito sa mga celebrities na tumakbo na hindi po nanalo, hindi po pinalad. Kasi alam nyo, gawin nyo, mag-aral muna kayo. Kasi ang ginagawa ng iba, sumisikat muna. Pag sikat na sila, artista na sila, tatakbo sa posisyon, na iba't ibang posisyon, congressman, mayor, at pagkatapos, doon pa lang sila mag-aaral. Dapat hindi ganun, dapat mag-aral ka muna. Pag magaling ka na, sa tingin mo, kayang-kaya mo na hawakan ang iyong posisyon, doon ka tumakbo. Hindi yung, katulad ni Willie Revilla, tatanungin mo, ano po ang inyong plataforma. Hindi ko pa iniisip yan kasi hindi pa naman ako panalo. Anong klaseng sagot yun? Diba? Anong gagawin mo kung sakaling manalo ka? Ay, ano ba gusto magawin ko? Walang iya ka, Kuya Will. Kaya siguro nabuisin yung taong bayan, hindi ka binoto. Tinadaan mo sa jacket. May nakita pang video, binabato mo yung tao ng jacket, nabibisit ka Kaya yan mga kababayan, yung mga hindi pinalad, hindi po natin sila pinagtatawanan. Ang ginagawa lang po natin ito, kasi light na po, kasi may masyadong seryoso yung pag pinag-usapan natin yung mga banatan ni Sara Duterte, ng mga Marcos, ng iba't ibang mga politiko, at least ngayon medyo tawa-tawa lang tayo, relax. Wala po Hindi na po talaga uubra yung inyong mga pa-cute-cute sa mga Pilipino. At pag wala kang experience,
wala kang alam, huwag ka nang tumakbo. Mag-aral ka na muna para at least meron kang dahilan o may maipapakita ka man lang biodata o resume na ako'y ganito, hindi katulad ni Philip Salvador. Sabi niya, mga kababayan, hindi ako guro, hindi ako engineer, hindi ako doktor. Ano ba sabi niya? Ako ay artista na handang maglingkod kay Duterte. Hindi talo ka. Duterte lang pala gusto mo paglingkuran, hindi taong bayan eh. Okay, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.